Ozamis City ug Ozamis Occidental ug sa tanang nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta maayong adlaw July 20, 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozamis City, Distrito 2 ug sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Pirangat Ozamis Festival 2026 nagpasidungog sa kultura ug panulundon sa tribong Subanen. Misamis University kampiyon sa Grand Showdown. 51 ka barangay nakasundayag sa ilang pinakalaming putahe sa luto ni Kap. Pasidungog sa lami ug adunahang culinary heritage sa Ozamis. Asenso Ozamis Open Chess Tournament 2026 naghiusa sa 404 ka chess players o 5 ka grandmasters. 500,000 pesos nga prize pool nagdani sa mga magdudula. Philippine Ports Authority nagnominar sa Asenso Ozamis Trivia Night Championship. Halos gatusan ka mga taekwondo gens nagpakita sa ilang abilidad sa 3rd Asenso Ozamis Taekwondo Championship 2026. Mga tingog sa kabatan-unang Ozamis noon misidlak atol sa speech writing and oratorical contest. 1,085 ka runners nagkahiusa sa Asenso Ozamis Marathon 2026. Kadasig ug endurance may patigbabaw. IP meeting nga ipatawag ni Bae Relinda Bation di question ni IP Affairs Committee Chair Dinky Suiso. Bagong mga opisyali sa Ozamis City Advisory Group for Police Transformation and Development gipili. Bypass operation sa Barangay Gango misangkot sa pagkasikom sa usa ka private motor cab driver. Dazin mga tikson ng tigbalitaan niya ang mga detalye. Pirangat Ozamis Festival 2026 nagpasidungog sa kultura o panulundon sa tribong Subanen. Misamis University kampiyon sa Grand Showdown. Aniang report. Sa masadyaw na pagsaulog sa 78th Charter Anniversary sa Dakbayan sa Ozamis ug Feast of Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi, nagkatigom ang libuan ka mga supporters ug mananaway sa City Hall grounds Hulyo 16 aron pagsaksi sa Grand Showdown sa Pirangat Ozamis Festival 2026. Gisalmutan ang kompetisyon sa 8 ka mga contingents nga nagrepresentar sa ilang clustered barangays ug mga tungaan nga mipakita sa ligon nga pagtuo, dato nga kultura ug padayon nga paglambo sa syudad sa Ozamis. Pinaagi sa ilang makapahinganghang mga pasundayag, giulagway sa matag presentasyon ang mga tradisyonal nga ritual sa tribong Subanen sama sa pagpanguyab ug kasal kon courtship and wedding, pagpangayos sa mga masakitun, healing of the sick, pagpasalamat kon thanksgiving ug bunyag kon baptism nga nagsimbolo sa lalom nga espirituhanong panulundon, kultura ug identidad sa katawhang Ozamis noon.
Aktibong nakigduyog sa maong kasaulugan aron saksihan ang matag pasundayag si Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa mga punong barangays ug mga sakop sa sangguniang panlungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Beby Neri nga mainitong may welcome sa tanan. Salamat kanatong tanan nga niya karon diri nakigiusa nining atong panag sa ani atong pirang at Usamis Festival. Sa wala pang main competition sa Ritual Showdown, unang ipasundayag ang 8 ka mga contingents sa street dancing competition latas sa nagunang mga kadalanan sa lakbayan uban sa ilang pinakanindot ug pinakamaayong choreography. Sa mensahe ni Mayor Sam, iyang gipahayag nga ang perangat nagsimbolo sa pag-asenso ug nagsaulog sa panakiusa, kultura ug pagka-naila sa katawhang Ozamis noon. Pirangat, which is a Subanen term, as we all know, means in Cebuano or Bisaya means in English as progress or advancement. In Cebuano, it is synonymous with asenso, ang pag-asenso, which is also the battle cry of our city and the thrust and the drive of our province. Dugang painumdum niya sa tanan, Every hand gesture that they make, each step in cadence, every beat of every utterances that they will be making, the very fabric and color of their costumes, the adornments, jewelries, and other accessories, that this all is a retelling of their story. In other words, this is a living archive of the daily lives of the Subanen people. midugang usab sa kasadya sa maong kompetisyon ang espesyal nga performances nila 30 Angeles C. Centino ang midaog sa essay writing ug oratorical contest 2026 ug Miss Elizalyn Gilukam nga nagkampiyon sa Your Face Sounds Familiar. Human sa manindot nga grand showdown, gipahigayon usab ang showdown sa 8 ka mga kandidata sa Perangat Ozamis Festival Queen. Diin ilang gipabilib ang mga judges sa ilang makabadasi nga mapasundayag sa sayaw. Gikoronahan isip Festival Queen si Alia Maghuyop gikan sa Senusa Integrated School nga nakadawat og sash, a trophy ug 22,000 pesos nga cash prize. Samtang gitanghal nga first runner-up si Ariane Zen Clarin sa Misamis University nga nakuha ang 14,000 pesos nga cash prize. Ug ang second runner-up mao si Kim Charmaine Vinster Steiger sa Labo National High School nga nagdala sa 8,000 pesos nga cash prize. Gikan sa makapahinam nga pasundayag sa street dancing hangtod sa grand showdown, gideklara ang Misamis University isip kampyon sa Perangat Ozamis Festival 2026 nga may take home sa 550,000 pesos nga cash prize. Nakuha sab nila ang mga special awards sama sa Best in Costume, Best in Musicality ug Best in Street Dancing nga nagdala kanila sa kinatibukang premyo nga mukabat sa 690,000 pesos. Samtang kombinasyon sa Marcelino C. Reyes Integrated School, Gala National High School ug Cogon National High School, gitanghal isip second place nga nakadawat og 400,000 pesos cash prize. O ang Ozamis City School of Arts and Trades, giila isip third place nga mipauli
muli dala ang 250,000 pesos nga cash prize. Ang Perangat Usamis Festival 2026 na himo nga idakong pasundayag sa garbo, ligon nga pagtuo, adunahang kultura ug panaghiusa sa katawhang Usamisnon nga nagpadayon sa pagpasidungog sa ilang panulundon samtang nagpaligon sa panaw padulong sa mas masanag ug mas maasensong kaugmaon ubos sa kanunay Asenso Usamis. 51 ka barangay nagpasundayag sa ilang pinakalaming putahe sa luto ni Cap, pasidungog sa lami ug adunahang culinary heritage sa Usamis. Ani ang report ni Leon Medallo. Nahimong usa ka talagsaong pasundayag sa talento pagkamamugnaon og bahandi sa lokal nga kultura sa lamyang pagkaon ang luto ni Cap competition nga gipagayon Hulyo 11 ning tuiga sa Usamis City Hall Covered Court. Ang maong culinary competition nagtigom sa tanang 51 ka barangay sa Dakbayan, diin ang matag usa gipresentahan sa ilang mga barangay captain og gigrupo ngadto sa 17 ka clusters aron ipakita ang ilang abilidad sa pagluto pinaagi sa mga lokal nga putahe nga nagpakita sa dato nga tradisyon, kultura ug aron maila sa mga Usamisnon. Aktibong mipakita sa iyang suporta si Mayor Sam Norman J. Fuentes nga personal milibot sa matag pwesto sa mga clustered barangay sa aron susiyon ang ilang mga giluto kauban ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod. Matag cluster may presentar sa ilang mga signature dishes nga gi-evaluate base sa kalami o lasa, presentasyon, pagkamamugnaon o paggamit sa lokal nga mga sangkap nga nagpasiugda sa nagkalainlaing putahe o kadagaya sa culinary heritage sa matag barangay sa Dakbayan. Human sa istriktong evaluasyon, ang cluster number 8 nga gilangkuban sa barangay Bagakay, Katadman, Manabay ug Mulikay mao'y gideklarar nga kampiyon ug adunay cash prize nga 50,000 pesos. Samtang ang cluster 17 nga gipresentahan sa barangay Dalapang, Lipusong ug Tabid ang gitanghal isip second place uban ang 35,000 pesos nga premyo. Nakuha usab sa cluster 7 nga naglangkob sa barangay Pulot, Kugon ug Sangay Dako, may patigbabaw sa third place og nakadawat og 20,000 pesos nga cash prize. Labaw pa sa usa ka kompetisyon sa pagluto ang luto ni Cap na himong selebrasyon sa adunahang culinary heritage sa Usamis City nga nagpasiugda sa paggamit sa lokal nga produkto, pagpasidungog sa mga tradisyonal nga putahe ug pagpaligon sa panaghiusa sa 51 ka barangay isip kabahin sa padayong pagsaulog sa 78th Charter Anniversary sa Dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio. Asan sa Usamis Open Chess Tournament 2026, naghiusa sa 404 ka chess players ug 5 ka grandmasters. 500,000 pesos nga prize pool nagdani sa mga magdudula. Gani ang report. Nahimong sentro sa estratehiya, panaghigalaay ug panagsangka sa kinaadman ang Usamis City Gymnasium matula sa malampusong pagpahigayon sa Asenso Usamis Open Chess Tournament 2026. First 3x3 tatluhan team tournament o 6th Governor Henry S. Waminal Chess Festival nga gihimo sulod sa duha ka adlaw Hulyo 11 ug 12, 2026. Gitambungan ang maong torneo sa 404 ka mga partisipante ug chess enthusiast gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Lakip ang 35 ka mga chess masters nga gipangunahan sa 5 ka grand masters nga sila si GM Eugene Torre, GM Jason Gonzalez, GM Joey Antonio, GM Daniel Quizon ug Woman Grand Master Janelle Fraina nga nakadugang sa dungog sa maong kompetisyon. Atol sa opening ceremony, presente usab aron ipakita ang ilang ligon nga suporta sila Governor Henry S. Waminal, Mayor Sam Norman G. Fuentes, board members Eduardo Cebedo ug Cherry Quizon ug mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Usamis. Sa iyang welcome address, gipaambit ni Mayor Sam ang iyang mga giya sa dula sa chess nga mahimong giya usab sa kinabuhi. Ang pagrespeto sa kaatbang, kun respect the person in front of you, paghuna-huna una sa dili pa mulihok,
kon think before you move ug pagpugong sa emosyon kun learn to control your emotion atol sa kompetisyon. Gipasiug daw sab niya nga ang chess dili lamang usa ka dula kun dili usa ka paagi sa kinabuhi nga nagbilin og mahinungdanong mga pahinumdum, nagpalig-on sa paghinagilaay ug lasting bond of friendship. So let us now celebrate chess not only as a game but as a way of life, and may this tournament be filled with brilliant moves, with great memories, and most important of all, the bond of lasting friendship. Gipasalamatan usab ni Grandmaster Torre ang eligon nga suporta nila Governor Waminal ug Mayor Sam, lakip ang nagkahiusang paningkamot sa mga opisyal sa probinsya ug syudad nga nahimong yawe sa malampusong pagpahigayon sa maong torneo. Samtang gipahayag ni National Chess Federation of the Philippines Executive Director J.M. Jason Gonzales ang dakong papel sa maong kalihukan sa pagpalambo sa mabatan-ong chess players sa Mindanao uban sa paglaom nga pinaagi sa samang mga programa makaproduso sa bang rehiyon sa umaabot nga Filipino Grandmasters. It will be a great, opportunity for each one of our young players who are aspiring to become Grandmaster. Marami po tayo niyan. And hopefully, ang parte ng Mindanao ay makapag-produce na rin po ng Grandmaster sa pamamagitan po ng mga series of programs like this. At ito po ay magiging daan parang nasa kutuparan po ang ating pangarap na yan. Tungod kay sa probinsya sa Misamis Occidental, gihimo ang maong torneo, gidoble ni Governor Waminal ang mga papremyo alang sa mga mananaog aron mas mapukaw ang ilang kadasig nga himuon ang ilang pinakamaayo atol sa dula. Matud pa sa gobernador, kini usa ka paagi sa pagpakita sa hiniusang paningkamot alang sa padayon na pagpalambo sa chess ug sports development sa Misamis Occidental. Busa katong mga participants maningkamot yun mo nga maabot mo ka master, no? Basta niya mo diri sa dakbayan sa Osamis in any chess activity, you will be properly acknowledged, recognized, and supported. Usa-usab sa labing gipaabot nga bahin sa opening ceremony, mao ang ceremonial chess moves di nag-atbang sa Board 1 sila Governor Henry ug GM Eugene Torre. Samtang si Mayor Sam nakigdula kang GM Jason Gonzales sa Board 2 ug ang ubang ceremonial boards nga gipartisipahan nila GM Rogelio Antonio Jr., GM Daniel Quizon ug WGM Chanel Fraina uban sa mga piniling representante sa dakbayan. Gipaymuslan usab sa mga partisipante ug mananaaway ang maong higayon pinaagi sa usa ka simultaneous chess exhibition nga naghatag og oportunidad sa mga aspiring players, estudyante, local chess enthusiast ug mga bisita nga makigdula batok sa pipila sa mga iladong chess masters sa nasud. Pinaagi sa 500,000 pesos nga total prize pool ang maong tournament, nakadani sa 404 ka mga players gikan sa Misamis Occidental, nagkalain-laing dapit sa Northern Mindanao ug ingon man sa Davao ug Cebu nga dugang nagpamatuod sa padayong pagtubo sa dakbayan sa Ozamis isip usa sa nag-uswag nga destinasyon sa competitive chess sa nasud. Labaw pas usa ka yanong torneo ang Asenso Ozamis Open Chess Tournament 2026 nagpakita sa padayong pasalig sa Asenso Administration sa pagpalambo sa mabatanong atleta pinaagi sa pagdasig sa disiplina, kritikal nga panghuna-huna ug sportsmanship samtang nagmugna og mas daghang oportunidad alang sa lokal nga mamagdudula nga makigkompetensya, motubo ug mosidlak sa mas dagkong mga entablado. Philippine Ports Authority nagdominara sa Asenso Ozamis Trivia Night Championship ang kanyang report.
Kahibalo estratehiya ug panaghiusa. Kini may patigbabaw atol sa Ascenso Ozamis Trivia Night Championship nga gipahigayon Hulyo 18, 2026 sa Ozamis City Hall grounds diin gipakita sa mga finalist ang ilang abilidad sa pagtubag sa nagkalain-laing trivia questions. Mitumaw isip Grand Champion ng Philippine Ports Authority kon PPA human makatigom og 70 ka puntos. Human sa intense nga panagsangka sa preliminary rounds nga gipahigayon ni atong Hulyo 3, Hulyo 8 ug Hulyo 17 ang 12 ka mga teams nga nakasulod sa Grand Finals mao ang mosunod. Philippine Ports Authority kon PPA, Medina College, Medina A, duha ka teams sa LaSalle University, LSUA ug LSUB, Tangub City Global College kon TCGC, Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP, Philippine Statistics Authority kon PSA, Department of Education, Division of Ozamis City, Quiz Me Maybe Squad, Pora, Trivia Warriors ug Quiz Bees. Atol sa kompetisyon, gipakita sa matag team ang ilang kahibalo, teamwork ug estratehiya sa pagtubag sa lain-laing mga pangutana gikan sa diverse nga kategorya nga nakahatag og makapahinam nga kasinatian sa mga tumatan-aw. Sa katapusan, nakuha sa PPA ang kampyonato human makatigom og 70 puntos uban sa 35,000 pesos nga grand prize. Naangkon sa LaSalle University LSUA ang ikaduhang pwesto human makuha ang 52 puntos o 25,000 pesos nga premyo. Samtang inasungkit sa Trivia Warriors nga nagrepresentar sa mga barangay sa Doña Consuelo, Gango, Mulikay, Pantaon ug Sangaydiot ang third place dala ang 47 points o 15,000 pesos nga premyo. Labaw pa sa usa ka panagsangka sa kinaadman ang Ascenso Ozamis Trivia Night Championship na himong selebrasyon sa kahinungdanon sa padayon nga pagkat-on, teamwork ug healthy competition. Diin nagtigom ang mga estudyante, professionals ug trivia enthusiasts aron ipakita ang ilang kahanas ug suporta sa pagpalambo sa kahibalo ug partisipasyon sa komunidad. Ang malampusong pagpahigayon sa maong kalihukan kabahin sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa dakbayan sa Ozamis ubos sa pagpangulo sa kanunay Ascenso Ozamis Administration ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa hugot nga suporta ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga padayong nagpaligon sa mga programa alang sa pagpauswag sa pagkat-on, pagpaambit sa talento ug aktibong pakiglambigit sa katawhan. Halos gatusan ka mga Taekwondo jeans nagpakita sa ilang abilidad sa 3rd Ascenso Ozamis Taekwondo Championship 2026. Glenn Ray Ruluna alang sa mga detalye. Malamposon na napaigayon ang 3rd Ascenso Ozamis Taekwondo Championship sa City Gym diin nagkatapok ang halos gatusan ka mga Taekwondo jeans gikan sa Misamis Occidental o mga silingang lalawigan aron niya ipakita ang ilang talento, disiplina o kahusayan sa mga Taekwondo competition. Atol sa maong opening program, itambong ang mga opisyal ng dakbayan si representante ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Nagip kanila si City Councilor Cecil Co, Councilor Kat Katlim o Councilor Attorney Daniel Lau. Diin si Councilor Lau mo may pahayag sa minsay sa punong ehekutibo alang sa tanang mga atleta. Sa minsay gibasiugda ang kaminungdanon sa sports isip paagi sa pagpalamo sa disiplina, panagiusa o kahimsog sa kabatanunan. Inspire you to face life challenges with courage, determination, and unwavering faith. As we celebrate 78 years of progress and service in our beloved city of Ozamis, let this tournament remind us that the future of our city will be shaped by citizens who possess not only knowledge and talent, but also character and integrity. A progressive city is built by disciplined people. A peaceful community is sustained by respectful citizens. A bright future begins with individuals who choose excellence in both action and attitude. In the words of General Choi
Hai, the founder of Taekwondo. Taekwondo is not merely a method of fighting. It is a way of life. May this timeless principle inspire every athlete to live with honor, complete with fairness, lead with humility, and serve with integrity. On behalf of the city government of Osamis, I congratulate the organizers for making this meaningful event possible and commend every athlete for embracing the spirit of sportsmanship and excellence. May this tournament produce not only champions on the mat, but also men and women of character who will become instruments of peace, progress, and hope for our beloved city of Osamis. Human sa bugos nga adlaw nga kompetisyon gipahigayon na ang awardee ceremony nga gitamungan usab nila ni Councilor Cecil Co, Councilor Attorney Daniel Lau. Diin gipasidunggan ang mga mananaog sa nagalain kategorya. Sa 4 versus 4 female black belts category, nasungkit sa Osamis City ang bulawang medalya samtang Clarin na ang nakakuha sa silver o pagadian sa bronze. Sa 4 versus 4 male black belts category, Oroquieta City ang nagkampiyon gisundan sa Clarin nga silver medalist ug usa-usab ka koponan sa Clarin ang nakadaog sa bronze. Gihatagan sa mga espesyal nga pagkilala ang mga individual nga may labaw sa ilang performance. Si Rox Neal sa Oroquieta City ang gideklarang male most valuable player kun MVP. Samtang si Bebang sa Osamis City ang nakadaog sa female MVP award. Sa team demonstration, ang Osamis City maoy nagkampiyon na gisundan sa Tangub City isip first runner-up o Pagadian City isip nga second runner-up. Sa mga espesyal nga kompetisyon, si Edgardo Silagon ang midaog sa wood breaking event. Samtang ang representante sa Tangub City ang nakadaog usab sa explosive kicks category. Sa maong torneo, nagbausab og mga cash prizes alang sa mga mananaog. Ang champion sa team demonstration nakadawat og 50,000 pesos, samtang ang second place nakadawat og 30,000 pesos, samtang ang third place nakadawat og 20,000 pesos. Sa 4 versus 4 female o male black belts sa categories, ang gold medalist sa kadawat og 5,000 pesos, ang silver medalist sa kadawat og 3,000 pesos ug ang bronze medalist sa kadawat og 2,000 pesos. Ang male MVP o female MVP matag usa nakadawat og 20,000 pesos, samtang ang mga mananaog sa wood breaking o explosive kicks sa kadawat og 10,000 pesos matag usa. Gihatagan usab og 50,000 pesos ang overall champion og 10,000 pesos matag usa sa best male referee og best female referee pag-ila sa ilahang kontribusyon sa kalampusan sa nasangpit na torneo. Ang maong usa ka adlaw nga kompetisyon nahimong higayon sa pagpakita sa talento ug sportsmanship sa mga atleta nga nagapalig-on sa pagdasig sa kabatanunan sa pag-apil sa mga positibong kalihukan pinaagi sa sports. Ang third Asenso Osamis Taekwondo Championship gisuportahan usab nila ni Governor Henry Asuminal, Second District Congressman Sancho Fernando Ando Wominal ug Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Andy Wominal. Isip kabahin sa ilang padayon yung suporta sa pagpalambo sa sports o paghatag og oportunidad sa mga kabatanunan sa syudad. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Mga tingog sa kabataunang Osamis noon, may sidla katul sa speech writing and oratorical contest. Ditutukan gatuan ni Angela Mequerante ang mga balitaan niyang report. Ang mga adhikaing ito'y hindi ay nagsisimula din sa inyo, sa ating mga kabataang handang ipahayag ang kanilang mga saloobin, mga pangarap at pagmamahal sa ating lungsod sa pamamagitan ng kapangyarihan sa pagsulat at mahusay na pagtatalubay.
Kini ang klaro nga gipahayag ni Mayor Sam Norman G. Fuentes adto sa malampusong pagpahigayon sa speech writing and oratorical contest Hulyo 11, 2026 sa 3rd floor GG Mall. Isip usa sa mga highlight nga kalihukan sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa dakbayan sa Uzamis. Gisalmutan ang kompetisyon sa 15 ka mga estudyante sa high school gikan sa pampubliko ug pribadong mga tunghaan sa syudad nga mipasundayag sa ilang mga ideya, abilidad sa pagsulat, kahusay sa paglitok ug kahanas sa pag-oratorikal. Aktibong mitambong ug mipakita sa ilang lig-on nga suporta si Mayor Sam Norman G. Fuentes kauban ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod. Og sa mensahe ni City Councilor Dinky Suizo, iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa pag-atiman, pagpalambo o pagdasig sa talento sa mga kabatanunan ilabi na sa natad sa speech writing ug oratorikal. Dili gyud nato pwede nga atong masagdaan ang ato ang mga public speakers, ato ang mga young public speakers na naakaroon who will be having a very good or promising future. Kay kini magud ang pinaka starting point for them to really how their speaking ability towards. Matod pa sa konsihal, ang maong selebrasyon nagsilbing pagpasidungog ug pagpasigarbo sa kultura samtang nagpalig-on sa paghatag og gahum sa mga kabatanunan pinaagi sa pagdasig sa ilang aktibong partisipasyon ug pagpasundayag sa ilang mga talento. Samtang sa iyang mensahe, gipadayag ni Mayor Sam nga ang maong kompetisyon dili lamang paghinumdum sa adunahang kasaysayan sa dakbayan sa Uzamis kundi usa-usab kahigayon aron madungog ang tingob sa bag-ong henerasyon nga magpadayon sa pagdala sa dakbayan ngadto sa mas hayag nga kaugmaon. Ang katimpalak na ito ay hindi lamang pagulita sa mayamang kasaysayan ng ating lungsod, kundi isang pagkakataon na marinig ang tinig ng bagong henerasyon na siyang magpapatuloy sa diwa tungo sa mas maliwanag na kinabukasan sa ating lungsod. Ito'y sumasasapin sa tunay na diwa ng ating tinitingnan at sinasabing Asenso Brand of Service. Isang pamumunong nakabatay sa kahusayan, katapatan at epektibong paglilingkod sa mamamayan. Isang uri ng pamahalaang marunong makinig, lumikha ng mga oportunidad, inuuna ang kapahanan ng bawat mamamayan, lalo na ang ating kabataan, bilang katuwang sa pagkamit ng progresibo at matibay na pag-unlad. Human sa makapabilib nga pagpakita sa ilang talento ug abilidad sa pagtalumpati, si 3D Angela C. Centino sa Uzamis City National High School ang giproklamar nga kampiyon. Gisundan ni Marizoy L. Villarta sa Marcelino C. Reyes Integrated School isip second place. Samtang si Neil B. Imperio sa Labinay National High School mao'y nakakuha sa third place. Pinaagi sa mga speech writing ug oratorical contest, gipamatud-an pag-usab sa kanunay Asenso Uzamis Administration ang padayon nga pagpalig-on sa kapasidad sa mga kabatanunan, pinaagi sa paghatag kanila og mga kahigayunan nga makapalambo sa ilang leadership, communication skills ug civic awareness aron ang ilang mga tingog mahimong inspirasyon sa paghulma sa mas lig-on nga kaugmaon sa dakbayan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. 1,085 ka runners nagkaiuso sa Asenso Uzamis Marathon 2026. Kadasig endurance, may patigbabaw, may balik alang sa report si Angela May Quirante. Ana sa kapin 1,085 ka runners gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasud ug sa gawas sa nasud ang nagkatigom alang sa usa ka dakong selebrasyon sa determinasyon ug endurance atol sa bag-uhay lang nga natapos nga Asenso Uzamis Marathon 2026 Hulyo 12. Gipakita sa mga partisipante ang ilang kadasig ug pagkamalahutayon sa pag-atubang sa nagkalain-laing race categories diin matag runner nga nakalabang sa finish line giila nila ang ilang kalampusan isip simbolo sa disiplina, paningkamot ug tinuod nga Asenso spirit. Gilangkuban ang marathon sa upat ka kategorya, diin ang 42 kilometers adunay 182 ka partisipant, samtang ang 21 kilometers adunay 279 ka partisipante, ang 10 kilometers adunay 307 ka runners ug ang 3 kilometers adunay 317 ka partisipante. Dili lamang mga lokal nga atleta ang mipartisipar sa maong dakong kalihukan, kundi apil usab ang mga runners gikan sa nakanilaing probinsya ug syudad sama sa Zamboanga del Sur, Bukidnon,
Lanao del Norte, Cagayan de Oro City ug Iligan City. Lakip ang mga marathon enthusiasts nga may biyahe pagikan sa Cavite aron mosalmot lang sa maong marathon. Anausab aron personal nga magmonitor sa maong kalihukan sila City Councilor Dinky Suizo ug City Administrator Ruthisa Grace A. Uwano kauban ang mga dedikadong kawani sa lokal nga panggamhanan aron masiguro ang hapsay, organisado ug luwas nga pagpatuman sa maong kompetisyon. Gipasidunggan ang mga nanguna nga runners sa nagkalanlaing kategorya pinaagi sa paghatag kanila og cash prizes. Aduna usab na dawat nga minor cash prizes ang mga nakatungtong sa ika-4 o ika-5 pwesto ingon nga pag-ila sa ilang determinasyon, kusog ug pagkamalahutayon. 42 kilometers open category men. First place, James Talam nga adunay nadawat nga 100,000 pesos. Second place, Amos Chesang, and third place, Glady Kipto. 42 kilometers open category women. First place, Pamela Bundutich. Second place, Christine Halasgo. Third place, Abigail Girop. 42 kilometers exclusive Ozamis men. First place, Raul Anghag. Second place, Joshua Kalibog. Ug third place, Ronel de la Venia. 42 kilometers exclusive Ozamis women. First place, Mylene Simeno. Second place, Marie Claire Banglos. Ug third place, Limi Breyones. 21 kilometers open category men. First place, Corsino Satinitigan Jr. Second place, Ivan Bumer. Third place, Ricky Organiza. 21 kilometers open category women. First place, Jessa May Ruda. Second place, Mercy Chipnino. Ug third place, Emily Ngitich. 21 kilometers exclusive Ozamis men. First place, Mark Lawrence Sacopayo. Second place, Jules Arsenio. Ug third place, Aldrich Sacopayo. 21 kilometers exclusive Ozamis women. First place, Opelia Opsema. Second place, Cindy Jane Hasma. Ug third place, Ella Artajo. Ang Asenso Ozamis Marathon 2026 nahimong pamatuod nga ang tinuod nga kadaugan dili lamang nasukod sa pag-una sa finish line kundi sa kadasig sa pagpaningkamot, pagkamalahutayon ug panaghiusa sa tanang mga runners nga nagpasidungog sa espiritu sa sportsmanship ug walay undang nga pagtinghwa padulong sa kalampusan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat may IP meeting nga gipatawag ni Bae Relinda Bation, gi-question ni IP Affairs Committee Chair Dinky Suizo. At nawatan ang report niya Donnie Dicena. Gi-question ni Indigenous Peoples Committee Affairs Chairperson Dinky Suizo ang resolusyon ni former Ozamis IPMR Bae Relinda Bation may labot sa gikatakdang panagtagbo sa mga Indigenous Peoples tribal leader sa Ozamis karong umaabot nga Hulyo 22. Matod pa niya nga human midangat sa iyang lamisa ang maong resolusyon gikan sa buhatan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, iya gilayong gipangtawagan ang tanang tribal leader sa Ozamis. Apan dismayado siya nga dili ang tanang tribal leader ang makatambong sa gikatakdang panagtigom sa rason nga wala sila'y nadawat nga imbitasyon. Ang maong resolusyon iyang giaprubahan sa kondisyones nga ang tanang tribal leader sa Ozamis present sa maong aktibidad. Gawas nga wala maimbitar ang tanang tribal leader sa Ozamis, wala usab siya makadawat og imbitasyon bisan anaa sa resolusyon nga ang maong aktibidad i-coordinate usab sa sangguniang panlungsod pinaagi sa IP Affairs Committee. Malaumon si Honorable Dinky Suizo nga pinaagi sa maong panagtigom matuki ang issue sa kahimtang karon sa indigenous mandatory representation sa Ozamis o sa uban pang issues o concerns sa mayoryang tribal leader sa Ozamis. Madam Chair, there is a request from the Gudutan Bae, Relinda Bation, or former city councilor representing the IPMR, sent to the mayor that they will be conducting a meeting for the IP leaders. This is just a request to include in the resolution, Madam Chair, because I heard not all IP leaders were given notices or not all were invited for the said meeting. That is why I'd like to include, because part of the letter is the approval subject to the coordination with the Sangguniang Chair for IP, which is this representation. And on that matter, I wasn't being informed, no letter coming from the chief, that I have the letter being sent to me, but still I will be approving this, but subject for request that it should be all
indigenous peoples, tribal leaders of Ozamis City for second, third, and final reading, waiving the internal rules. Move for second and final reading, waiving the internal rules. Any comment? Alang sa Ozamis Today, Adonai Dicina reporting. Salamat doon bagong mapisyali sa Ozamis City Advisory Group for Police Transformation and Development gipili. Ibalik lang sa report si Glenn Ray Roluna. Aron niya mapalig-on ang panagtanan bayayungay tali sa kapulisan o mga naganang sektor sa katilibad gipahigayon na ang panagtapok sa Ozamis City Advisory Group for Police Transformation and Development yung gibsugdahan sa Ozamis City Police Station. Among kalihukan gipangunahan ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Gomez Saraso, kauban ni Deputy Chief of Police Police Major Eurydice Revillas, Investigation and Intelligence Officer Police Captain Alfie P. Sabadukia ug uban pang mga opisyal o personahe gikan sa PNP Ozamis. Gilang kuban ang OCAGPTD sa mga representante gikan sa local government unit, business sectors, academe, religious sectors, transport sector, media, health sector ug uban pang mga organisasyon sa komunidad nga adunay dakong papel sa pagpalig-on sa kalinaw ug kaayuhan sa syudad. Atol sa tigom gipasabot sa kapulisan ang katuyuan sa advisory group nga kabahin sa PNP Patrol Plan 2030 ug Performance Governance System. Tumong nini ang pagpalig-on sa partisipasyon sa komunidad isip eksternal nga kaabag sa kapulisan sa pagpatuban sa mga programa polisiya o mastratehiya aron nga makabot ang usa ka luwas, malinawon og progresibong komunidad. Gipasiugda usab nga ang OCAGPTD magasilbing tingog sa komunidad ug tambag nga lawas sa PNP sa paghulma nini sa mga programa nga musangpot sa mas epektibong, transparent ug responsableng serbisyo sa kapulisan. Laki pusab sa mga kalihukan ang pagpili sa mga bag-ong opisyal sa Ozamis City Advisory Group for Police Transformation and Development. Di napili sila Chairperson, City Administrator Ms. Rutesa Grace Uwano, Vice Chairperson for Internal Affairs, City Councilor Attorney Mars Tapayan, Vice Chairperson for External Affairs, Ma'am Arlene Villa, Secretary, City Councilor John Feldoy Lungsod, Treasurer, Engineer Kerwin C., Auditor, Mr. Alton Perez. Gilauman nga pinaagi sa bagong liderato ug sa aktibong partisipasyon sa mga naganang sektor, mas papaligon pa ang koordinasyon tali sa PNP Ozamis ug sa mga komunidad sa magpatuban sa mga programa nga nagatumong sa kalinaw ug kahapsay. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Sa police report, buy-bust operation sa Barangay Igango misangput sa pagkasikop sa usa ka private motorcab driver. Balik alam sa report sa Leon Shumidalio. Nasikop sa usa ka buy-bust operation ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga naila sa alias Mike Minyo, residente sa Purok 8, Barangay San Antonio, Ozamis City, nga usa ka private motor cab driver atol sa operasyon nga gihimo kapin kun kulang alas 4 ang taknas kahaponon Hulyo 15 ning tuiga sa Purok 7, Barangay Gango ning Dakbayan. Ang operasyon gipanguluhan sa Ozamis City Police Station ubos sa pagpanguna ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso, kaabag ang Second Provincial Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA atol sa pagbody search sa suspetsado nga gisaksiya ni Barangay Kagawad Rene Espiga, representante sa Department of Justice ug mga local media. Nasakmit gikan sa iyang pagpanagiya ang usa ka medium og 5 ka gagmayng sachet nga adunay sulod sa gidudahang illegal nga droga. Na-recover usab sa kapulisan ang 500 pesos buy-bust money, pitaka, usa ka empty seasoning nga maoy gisudlan sa mga nasangpit nga droga ug ang private motor cab nini.
Ang tanang ebidensya og si alias Mike ana sa kustudiya sa Osamis City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya nga may kalabutan sa paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Taliwala sa sunod-sunod nga mga kalihukan alang sa kasaulugan sa ika-78 nga charter anniversary sa Dakbayan sa Osamis, nagpadayon ang kapulisan sa hugot nga pagmintinar sa kalinaw, kahapsay og seguridad uban ang makanunayong suporta sa kanunay asenso Osamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman J. Puentes aron masiguro ang luwas og malinawon nga pagsaulog sa tibuok Dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Juncio Medalyo. Salamat Elion siyang Osamis Today Kanato, ingon nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Osamis Administration, pinaagi sa asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal o Asenso Osamis News Channel. And please subscribe to AONC's official YouTube channel. Sa ngalan sa kitubukang AONC team, Iyon siya Medalyo Adonli Sena June Purgatorio, Aras Carpio Kema Tangaro Macjul Malinis, Angela Mekerante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalidos, Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humotigson, daghang salamat. Kanunay Asenso Osamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.